ang 5 hindi mapapatawad na kasalanan ng Sodoma at Gomora. Isang lungsod na winasak ng apoy mula sa langit. Isang hatol na tanging 3 tao lang nakaligtas dahil sa tulong ng mga anghel. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit tinurog ng Diyos ang Sodoma at Gomora? Kasalanan nga ba ng mga makasalanang gawa ng tao o may mas malalim pang dahilan? Marami ang nag-aakala na alam na nila ang sagot, ngunit ang revelasyong ito ay tiyak na gugulatin ka. Kaya naman mas mabuting manatili hanggang dulo dahil maaring ito na ang pinakaimportanteng video na mapapanood mo tungkol sa kasaysayan ng Sodoma at Gomora. Ang unang kasalanan sa ating listahan ay ang kasamaan. Ang salitang kasamaan ay isang pangkalahatang paglalarawan ng kasamaan na maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Sa Genesis 18 kabanata mula sa 20 berso at sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin at kung hindi ay aking malalaman. Ang talatang ito ay tumutukoy sa daing ng mga taong nagdusa dahil sa mga kasalanan at kasamaan ng Sodom at Gomora. Sila ay tumawag sa Diyos nang wala na silang ibang matakbuhan. Gayunpaman, hindi natin tiyak kung anong mga kasalanan ang kanilang nagawa. Sa 23 berso ng Genesis, lumapit si Abraham at nagsabi, lilipulin mo ba ang matuwid kasama ng masama? Ang kasamaan ay isang termino na ginagamit para ilarawan ang ugali na immoral, makasalanan o moral na kamalian. Tumutukoy ito sa mga kilos o hangaring sinasadyang makasama, malisyoso o mapanakit, madalas na may layuning magdulot ng pinsala o pagdurusa sa iba. Kasama rito ang masasamang gawain tulad ng panlilinlang, kalupitan, karahasan, di katapatan, pagpapahirap, pagpatay, at iba pang uri ng kriminalidad. Ang Sodom at Gomora ay isang lugar ng laganap na kasamaan, katiwalian at imoralidad. Ito ay napakasama na wala nang natitirang pag-asa para sa kaligtasan. Kaya't nagpasya ang Diyos na ang pinakamainam na hatol ay ang ganap na paglipol ng mga lungsod. Sinubukan ni Abraham na makiusap sa Diyos na maaaring may ilang mabubuting tao pa sa mga lungsod. Matapos ang ilang pag-uusap, pumayag ang Diyos na kung may 10 matuwid na tao na hindi nadala sa kasamaan ng mga naninirahan, hindi niya wawasakin ang Sodoma at Gomora na mababasa sa 32 berso. Ngunit sa kasamaang palad, walang natagpo ang ganoon, kaya tuluyang winasak ng Diyos ang mga ito. Sunod ay ang idolatry. Bagaman hindi tahasang binanggit sa aklat ng Genesis, maaari nating ipagpalagay na nasangkot ang mga lungsod sa idolatry at pagsamba sa mga huwad na Diyos. Malinaw na ang mga taong gumagawa ng kasamaan nang walang pagsisisi ay hindi makadiyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Imposibleng sambahin ng Diyos ng may katotohanan at sa espiritu, ngunit manatiling masama, mandaraya, marahas, mapanira at malupit. Para sa mga ganitong tao, ang kanilang sinasamba ay hindi ang tunay na Diyos, kundi mga huwad na Diyos sa anyo ng mga idols, kapangyarihan, prestihiyo, pera at kasikatan sa mundo. Tulad ng isinulat ni Apostol Pablo sa Akiat ng Tiga-Roma, unang kabanata 25 berso, pinalitan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan at sinamba at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. Ito ang tunay na kahulugan ng idolatry at pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagsamba at paglilingkod sa mga bagay na nilikha sa halip na sa lumikha ng lahat ng bagay. Samantala, narito naman ang pahayag ni Jeremias nang ihambing niya ang Sodom at Gomora sa naligaw na Jerusalem. Ngunit sa mga propeta ng Jerusalem ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangangalunya at lumalakad sa kasinungalingan. Pinapalakas nila ang kamay ng mga gumagawa ng kasamaan upang walang sino man ang tumalikod mula sa kanyang kasamaan. Lahat sila sa akin ay naging katulad ng Sodom
at ang mga naninirahan doon ay gaya ng Gomora. Homosexuality. May mga nagsasabi na ang tanging dahilan kung bakit dinurog ng Diyos ang Sodom at Gomora ay dahil sa laganap na pagsasagawa ng homosexuality sa mga lungsod. Isa ito sa tiyak na kasalanan ng mga tao, ngunit hindi ito ang nag-iisa o ang pinakamatinding dahilan. Bagaman ayon sa Biblia, ang ganitong uri ng kalaswaan ay makasalanan at immoral, maaaring hindi ito ituring bilang kasamaan sa pinakamahigpit na kahulugan ng salita. Ito ay dahil walang pisikal na pananakit na nagaganap sa pagsasagawa nito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kalaswaan ay kasalanan at isa sa maraming dahilan kung bakit dinurog ng Diyos ang lungsod, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan. Ang Sodoma at Gomora ay naging sentro ng kamalayan ng modernong panahon dahil sa paglago at pagiging laganap ng homosexuality. Isang malaking bahagi ng populasyon ngayon ang nagsasagawa at sumusuporta sa homosexuality. Sa katunayan, ang mga pamahalaan ay lumilikha ng mga batas na nagpapahintulot at nagpapaligal sa kasal ng parehong kasarian. Ang pangunahing kasalanan ng Sodom at Gomora ay hindi lamang homosexuality, kundi pati na rin ang sexual na karahasan. Habang lumalaki ang populasyon, lalong lumaganap ang kanilang masasamang gawi. Ang mga lalaki at babae ay sinimulang baluktutin ang layunin ng Diyos para sa sexualidad. Pinalitan ito ng mahalay at kahiya-hiyang pagnanasa, idleness. Mahirap isipin na ang idleness ay isang kasalanan, ngunit ito ay pinagmumulan ng maraming kasamaan. Marahil ay pamilyar ka sa kasabihang, ang walang ginagawa ay gawaan ng dyablo. Ang pagiging walang ginagawa ay nangangahulugan ng hindi pagtatrabaho tungo sa anumang makabuluhang layunin. Ito ay isang pagkawala ng direksyon na siyang tunay na kahulugan ng kasalanan o hamartia, isang salitang Hebreo na nangangahulugang pagmintis sa layunin. Ang mga tao sa Sodom at Gomora ay namuhay sa kayamanan at kasaganaan. Hindi nila kailangang magsikap para mabuhay. Ang kakulangan nila ng sigasig sa kabutihan ay nauwi sa sigasig sa kasamaan. Sila ay naging arogante, mapagmataas at immoral. Inisip nilang may karapatan sila sa anumang naisin ng kanilang puso. Ang huli ay ang pride in sin, mapanganib ang pagiging makasalanan, ngunit mas masahol pa ang ipagmalaki ang iyong kasalanan. Ang mga tao sa Sodom at Gomora ay hindi lamang nagkasala, nalulugod pa sila rito. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kasamaan, hayagang ipinapakita ito at ipinangangalandakan sa sinumang handang makinig. Sa madaling salita, nawala na sa kanila ang kakayahang marinig ang mahinang tinig ng banal na espiritu na nagbabala sa kanila. Sa aklat ni Isaias, 3 kabanata mula sa 8 berso, sapagkat ang Jerusalem ay bumagsak at ang Huda ay nabuwal, dahil ang kanilang pananalita at mga gawa ay laban sa Panginoon, hinahamon ng kanyang maluwalhating presensya. Ang kanilang pagmumukha ay nagpapatunay laban sa kanila. Ipinagmamalaki nila ang kanilang kasalanan tulad ng Sodom. Hindi nila ito ikinukubli. Sawimpalad sila sapagkat dinala nila ang kasamaan sa kanilang sarili. Ang kayabangan at pagmamataas ng mga taga Sodoma at Gomora ay makikita sa kwento ni Lot at ng 2 anghel na dumalaw sa kanya upang balaan siya sa nalalapit na pagkawasak ng lungsod. Nang dumating ang mga anghel sa bahay ni Lot, bago pa man sila makapagpahinga, isang pangkat ng mga kalalakihan mula sa Sodom ang pumalibot sa bahay ni Lot. Ang mga lalaking ito ay kilala sa kanilang masasamang asal at karahasan. Hiniling nila kay Lot na ilabas ang 2 dayuhan upang pagsamantalahan sila. Gulat at galit si Lot sa kasamaan ng mga taga Sodoma at Gomora. Sinubukan niyang protektahan ang kanyang mga panauhin. Sa kanyang desperasyon, inalok pa niya ang kanyang sariling mga anak na dalaga upang pagbigyan ang mga lalaking iyon na mababasa sa Genesis 19 na kabanata. 8 berso, isang gawain na rin mismo ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ngunit hindi interesado ang mga taga Sodoma sa kanyang alok. Ang nais lamang nila ay gawing kasangkapan ng kanilang kahalayan ang 2 panauhin ni Lot. Nang makita ng mga anghel na hindi na mapipigilan ang kasamaan ng mga tao, inalisan nila ng paningin ang mga lalaking nagbabanta, kaya hindi na nila naituloy
ang kanilang balak. Pagkatapos nito, inihayag nila kay Lot ang nalalapit na pagkawasak ng Sodom at Gomorrah at inutusan siyang lumikas kasama ang kanyang pamilya. Alam kong isa ka rin sa nagulat sa ginawang desisyon ni Lot na ialay ang kanyang mga anak sa halip na ang kanyang mga panauhin. Bagamat nagpapakita ito ng matinding dedikasyon sa pagprotekta sa kanyang mga bisita, isang bagay na lubhang pinahahalagahan sa kanilang kultura, ipinapakita rin nito ang hindi patas na pagtrato sa kababaihan noong panahong iyon. Kadalasan, sila ay tinitingnan bilang isang bagay na maaaring ipagpalit gaya ng ginawa ni Lot sa kanyang sariling mga anak. Sa harap ng matinding pagsubok, si Lot ay nakompromiso. Hindi niya nagawang panindigan ang kanyang mga paniniwala upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang mga anak. At kung ating pagmamasdan, hindi ito nalalayo sa ginagawa ng maraming tao ngayon. Maraming nagpapakilalang Kristiyano ang madaling sumuko at ikinukompromiso ang kanilang pananampalataya upang mapagbigyan ng iba, lalo na sa harap ng panggigipit mula sa lipunan, social media at iba pang mga impluensya. Kung may isang bagay tayong matututunan mula kay Lot, ito ay ang kapag ikaw ay namumuhay kasama ng masasama, kalaunan ay mapipilitan kang pasanin ang kanilang kasalanan. Ang kasaysayan ng Sodom at Gomorrah ay higit pa sa isang kwento ng pagkawasak. Ito ay isang babala para sa bawat henerasyon. Hindi ito simpleng tungkol sa isang partikular na kasalanan, kundi sa isang kultura ng pagwawalang bahala sa Diyos, pagyayabang sa kasamaan at pagkabulag sa babala ng kanyang salita. Tinuturuan tayo ng kasaysayang ito na ang kasalanan ay hindi lamang sumisira sa isang individual, kundi pati na rin sa buong lipunan. Kapag ang kasalanan ay itinuring na normal, ipinagmalaki at ginawang pamantayan, ang hatol ng Diyos ay hindi malayo. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinakita rin ng Diyos ang kanyang awa. Siya ay handang magpatawad at magligtas ng kahit kaunting matuwid na tao gaya ng ginawa niya kay Lot at sa kanyang pamilya. Ang tanong ngayon, saan ka tatayo? Sa panig ng katotohanan at katuwiran o sa panig ng kompromiso at pagkabulag sa kasalanan? Huwag nating hintayin ang araw kung kailan huli na ang lahat upang magbago. Ngayon pa lang, piliin nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag nating hayaan na ang kayabangan, kasakiman at kahalayan ng mundong ito ay lamunin ang ating espiritu. Sapagkat tulad ng Sodoma at Gomorrah, ang hatol ng Diyos ay tiyak sa mga hindi magsisisi. Ngunit sa mga pipiliing lumakad sa kanyang liwanag, mayroong pag-asa, pagpapala at kaligtasan. Naway nagustuhan mo ang bidyong ito hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.